Lahat ng tao sa mundo ay nangangailangan ng isang lugar na kung saan doon sila mananatili hanggang sa sila'y mawalan ng hininga. Sa lugar na ito, makikita ang gawi kung papaano mamuhay ang isang pamilyang masaya at nagkakaisa. Maliit man ito o malaki, maganda man ito o simple, matibay man ang pundasyon nito o hindi, ito pa rin ay matatawag natin na isang tahanan. Ano nga ba ang tahanan? Dito nagbubuklod-buklod ang mga miyembro ng isang pamilya. Ang ina, ama, at ang kanilang mga anak. Dito din nabubuo ang matibay na relasyon ng mga miyembro sa isa't isa. Pagmamahalan, away, pagpapatawad, pagtutulungan ay ilan lamang sa mga posibleng eksenang makita sa isang tahanan. Bukod pa dito, ito rin ay nagsisilbing kanlungan o proteksyon sa anumang sakuna na pwedeng ihatid ng isang kalamidad. Pero, papaano kung sa isang iglap ay magkaroon ng isang sa sunog kanina sa Balintawak sa Quezon City. Bago ito, sumiklab din ang sunog sa Marula sa Valenzuela kung saan 600 pamilya ang apektado. Nakatutok si Isay Reyes. Sa gitna ng nagngangalit na apoy na nagsimula pasado hating gabi sa Barangay Marulas, Valenzuela City, mabilis na binitbit ng mga residente ang kanilang mga gamit. Pati mga paninda sa tindahang ito, paspasang inilabas bago abutan ng apoy. Ang inang ito, itinakbo ang kanyang sanggol. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Masikip ang mga eskinita sa loob ng compound, kaya maging mga bumbero nahirapang makapasok. Alas 6:35 ng umaga, idinigala ang fire out ang sunog. Apektado ang 600 pamilya at 500 bahay ng sunog. Sa investigasyon, nagsimula raw ang sunog sa dalawang motorsiklong ito na sadya umanong sinilaban. Dito sa kinatatayuan ko nakapark yung dalawang motor na sinunog umano ng mga hindi pa nakikilalang tao at siyang pinagmulan ng sunog. Bago masunog ang bahay na ito, 2 palapag ito at 4 na pamilya naman ang nakatira. Isa na siguro sa mga pinakamasaklap na trahedya sa buhay ng isang tao ay ang mawalan ng tahanan dahil sa sunog. Sa isang iglap lang, nawala na ang mga ari-ariang naipundar mula sa katas na matyagang paghahanap buhay. Ito ay napakasakit, lalong-lalo na kung ang isang pamilya ay naghihikamos. Walang kasiguraduhan kung saan sila dadali ng kanilang kapalaran. Saan makakakuha ng pansamantalang pantawid ng kagutuman, mga damit na kanilang maisusuot, at walang kasiguraduhan kung papaano magsisimula ng panibagong buhay. Napakalaking dagok sa isang tao kapag naranasan niya ito. Hindi biro ang ganitong pangyayari dahil minsan pa nagdudulot ito ng pag-iisip ng kawalang pag-asa sa buhay. At ang pinakamasakit pa ay kung mawalan ka ng linamang sa buhay. Bakit nga ba nagkakaroon ng isang malawakang sunog? Pwedeng magsimula ang isang sunog nang dahil sa maling electrical wiring sa bahay. Sinadya, paglalaro ng apoy ng mga bata, o di naman kaya nang dahil sa naiwang bukas na kandila. Makikita natin dito na ang pagkakamali ng isang tao ay may malaking kontribusyon kung bakit nagkakaroon ng sunog.
Libo-libong tao sa mundo ngayon ay biktima ng ganitong uri ng sakuna. Walang pinipiling nilalang, mayaman ka man o mahirap. Lahat ay damay kung hindi mag-iingat ng mabuti. Ayon kay Marty Arends, nagtatrabaho sa National Fire Protection Association, sa kada 85 segundo, mayroong isang tahanan ang kasulukuyang nasusunog sa buong mundo. Malungkot man isipin, hindi natin ito mapipigilan sa pagwasak ng mga bagay-bagay. Hindi lang ari-arian at tahanan ang natutupok sa isang sunog, kundi kasama na rin dito ang pagkasunog ng mga pangarap na inaasam na makamit sa takdang panahon. Sa tagpong ito, samahan mo kami sa pagpasok sa mundo kung saan makakausap natin ang ilan sa mga biktima ng sunog. Ngayon ay binabagtas natin ang daanan papuntang Sitio Tampuy, Marulas, Valenzuela, ang lugar na nasunugan noong Pebrero 19, 2013. Halika at makisalamuha tayo. Alamin natin kung ano ang mga nasa loob nila. Norin Esperalta, 32 taong gulang, nakatira sa Tampuy 2 Telecom Compound, Marulas, Valenzuela City. Ako isang may bahay lamang, dito lang sa bahay. At ang anak ko ay apat na lalaki, si Ezekiel, si Aaron, si Ray Vincent, saka si Steven. Ako si Nora Acantilado, 39 years old, may 4 na anak. Dati po isa akong labandera. Ngayon, nung nasunugan kami, hindi na ako nagkapaglaba kasi naging high blood po ako. Ito, nasa bahay na lang ako. Ako po si Evangeline Gandos Sakal, nakatira sa 118 Telecom Compound, Tampuy 2, Marulas, Valenzuela City. Ako po ay walang hanap buhay, ang aking asawa ay driver. Ang aking mga anak ay 5. Ako si Abel Perez, 40 years old, security guard, 2 anak. Ako si Deria Tan, 41 anyos. Tapos nakatira dito sa Telecom Compound na yun nga nasunugan. Tapos may 2 akong anak. Si Auxilium Sigako, 59 years old, single parent, may isang anak. Ako ay isang OFW, kararating ko lang galing kong Dubai. Paano nyo nalaman na may nangyayari na palang sunog? Nung nasunog, madaling araw, alas 2 ng madaling araw. Ginising ako ng asawa ko, sabi niya, kala ko nagkakagulo lang, kala ko may away. Yung pala, pagtingin ko, sa harapan ng bahay namin dyan nga, nakita ko malaki na yung sunog. Ang ginawa namin ng mga anak ko, tumakbo na lang kami kagad sa labas para ma-escape mo na yung mga bata. Ngayon, pagbalik ko rito, kumuha lang ako ng requirements ko kasi nga, yun lang ang malapit. Kasi nga mainit na nga dyan, mainit sa pagpasok, mainit na. Kaya lumabas na lang uli ako. Nung makita ko, nagsabi-sabi akong tubig dyan, walang talaga. Naabo na talaga lahat, na lahat ko. Sabi ko, wala na talagang pag-asa na makabalik ka. Kaya inayaan ko na lang nasunog lahat ng kung man yung meron ako, inayaan ko na lang yung basta. Ang importante na ligtas kay mga anak. Alam na nasusunog na, buti na lang may bumalik na isa. Naiwanan na kami ditong pamilya nung nasusunog. Buti na lang may bumalik. Pagtingin namin nandiyan na yung apoy. Wala naman kasi yung sigawan dito eh. Walang sigawan. Buti may bumalik na isang kapitbahay namin na kumuha ng lisensya niya. Kung walang bumalik, hindi kami magigising. Kasi walang kumatok sa amin kahit isa eh. Walang nagsigaw, walang ano. Basta na lang ano. Nagising kami, nandiyan na yung apoy, takbuhan na lang kami. Ni isa, wala kami nasalbay. Sobrang takot talaga. Yung para bang akala mo, hindi mo alam gagawin mo. Apat kami, naghihilahan kami kasi nandiyan na yung apoy sa harapan namin. Wala kami nadala eh. Yung sahod ng asawa ko, nasunog. Tapos yung allowance ng anak ko sa eskwela, yung college ko. Hindi ko nakuha yun eh. Basta ang sinalba ko yung sarili na lang.
Yung nangyari ang sunog, meron akong narinig na sumisigaw na malakas na, hindi ko na kaya. Kaya magsilabas na kayo. Kaya ang ginawa ko, gumising ako, ginising ko ang asawa ko. At ang sinabi ko, di, hindi away, sunog. Kaya yun ang experience ko na hindi ko makakalimutan yung apoy. Unang-una wala na kami alam. Tataka lang kami bakit, kasi kasarapan ng tulog yan. Hindi na yung malaman, parang may ingay at mainit. Na iba talaga ang dating eh. Nagising yung miss ko, tapos sabi niya baka may ako. Sabi ko, tingnan mo lang baka may ako. Pagtingin niyang gano'n, umaapoy sa bandarot. Siyempre, madali kami, gising kami sa kabila, gano'n, gising kami. Hanggang sa nadali lang namin yung mga konting ganyan, konting damit. Pero sa mga gamit, wala kami. Inuwan na namin kasi, tama, masulog kami. Nung nandun kasi may tindahan kasi ako sa Quezon City. Tapos yun, umalis ako ng mga siguro mga 7:30 ganyan. Tapos puro mali-mali yung mga ginagawa ko doon. Kaya umuwi na lang ako mga bandang mag-alas 12. Nung pagdating ko, parang sadali naharang ako, may kausap ako doon sa labas. Tapos nung hindi pa ako tumuloy dito sa bahay. Nung ko, yung galing doon sa pinagsunugan, dala-dala niya dalawa niyang anak. Parang naglulupasay na siya dyan sa harap. Kaya dire-diretso na ako pasok. Dito muna sa tindahan ang yung mga paninda ko. Sinilid ko ng sinilid sa sako. Bumalik ako, nanamlay na ako. Pagbalik ko dito, ginising ko na yung anak ko, yung asawa ko, nagsisigawan na. Siyempre, marami nang nagsipaglabasan yung kapatid ko sa likod. Tapos nung yun nga, nanghina na ako, mga ilang pa lang yung nailabas ko. Tapos yung anak ko, pigil-pigil ako kasi medyo mainit ng Pero hindi pa rin ako sumusuko, hakot pa rin ako ng hakot. Kasi yung, siyempre, mga gamit ko, tapos yung basta kunti lang nailabas ko, basta importante nakalabas na yung dalawa kong anak. Naisip ko yung pera ko, kasi may pera ako, tapos yung alahas ko, yun nga binalikan ko pa. Tapos nung pagkaharap ko dyan mismo sa may pinto, nakita kong yung talagang kita ko yung apoy, saka namatay yung kuryente. Yung parang naano ako sa puso. Tapos yun, naimatay ako dyan sa may pinto. Hindi ko alam kung sino nagligtas sa akin. Nilagay lang ako dun sa may iskinita. Alam mo, bawat nakikita ko yung usok, nakikita ko yung mga may sumisigaw na tao, kabang-kaba ako. Nasasaktan ako, baka matapos na. Paano na lang yung anak ko? Yun kaagad ang iniisip ko na, paano na lang yun? Pag nawala ako lang ang inaasahan ng anak ko. Kaya sabi ko, iniiwasan ko yung mga yung ganyan, usok, yung yung apoy. Kasi takot na takot ako, parang nagkaroon ako ng phobia, nagkaroon ako ng aware ako doon. Yun ang iniiwasan ko. Ano ang inyong naging plano matapos ang insidente? Paano kayo nagsimula kinabukasan? Plano ko sana makauwi muna kami sa aming magulang. Pero hindi namin maiwanan yung aming pwesto dahil kami ay kailangan makakuha kami ng bahay dito sa Telecom. Tapos nung sunog, kinabukasan nun, yung napagbintahan ng yero, tapos yun, inipon ko, binili ko ng ilang pirasong Tapos ito na muna yung binuo namin, yung pagkakakitaan ko. Tuloy-tuloy pa rin para makaraos naman. Kinabukasan ko, nung natapos yung isang pangyayari na yon, iniisip ko kung paano magpapagaling sa mga natamo kong sugat sa katawan, natamo kong mga paso. Yun. Tapos naisip ko yung mga nawawala sa akin, kung paano ako makapag-produce nun, unti-unti. Gaano ba kahirap mawala ng isang tahanan? Hirap kasi dati, mga sa lahat kumpleto na. Hindi ka mababasa, saka medyo malaki dati ang tahanan namin. Ngayon mahirap kasi napakaliit, iksikan kami.
Tapos ito, pag umulan, medyo mabasa ka. Ganon, kaya mahirap talaga. Tapos maraming gamit na nawala. Marami ang ganda lang, walang nasaktan, walang ano sa amin. Yun lang ang pasalamat ko naman, kahit yung mga gamit ko ako dyan siguro. Mahirap. Kasi, una, yung sabihin nga, di ba yun ang nakawan, huwag lang masunugan. Yun ang kasabihan, pero hirap talaga dahil walang gamit. Una, parang ang bilis yung wala ulit, back to zero ka. Di baling manakawan, wag lang kaming masunugan. Mahirap. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kakanin. Wala nang suporta ang mga politiko. Mahirap sa trabaho. Mahirap kasi mga bata, lalo't maraming mga anak. Di bali ako manakawan, wag lang maulit ang silog. Napakahirap ng mawala ng tirahan. Lalo na sa akin na pagdating ko doon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tapos nakikitira ako doon dito sa aking mga pamangkin. Tapos nawawalan pa ng tirahan, napakasakit. Di ko na alam kung anong gagawin ko dahil may pinaaral ako ng anak. Di ko alam kung anong gagawin ko. Kasi pabalik na ako ng ibang bansa. Yun, nawala yung lahat ng mga credential, mga IDs, lahat-lahat, passport, lahat nawala sa akin. Ano ang pangarap ninyo sa buhay? Nabago ba ito matapos sa insidente na naganap? Pangarap ko, magkaroon ng sariling bahay at saka makatapos ang mga anak ko sa pag-aaral. Pangarap ko na ito hindi naman nagbabago, basta tuloy-tuloy lang, sama-sama kami. Importante, walang na ano sa amin. Buo kami magpamilya, kaya tulong-tulong na lang para matupad yung ano man yung pinapangarap. Pangarap ko sa buhay ko ay matatapos lang yung anak ko sa pag-aaral. Nag-iisang anak siya. Matatapos ko lang siya sa pag-aaral. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Naghingi ako ng mga tulong sa mga kamag-anakan ko na sa ibang bansa para ako'y makabalik ulit. Kasi ang iniisip ko, nag-iisang anak ko lang yun. Paano kung di siya makatapos? Ako lang, sa akin lang siya umaasa. Naniniwala ba kayo na may pag-asa pa kayong makakamit? Ako na may pag-asa kasi hindi pa naman tayo mahina para mawala tayo ng pag-asa. Malakas pa kaya naniniwala ako aahon din nila. Kaya sabi ko sa mga anak ko, mag-tiis-tiis lang ng konti, balang araw, makakalisin tayo sa lugar na po. Mayayos natin lang. Sa ngayon, sa kinatatayuan namin, parang panibagong buhay ang aming dinadanas ngayon. Parang bagong simula ang aming buhay dahil sa nangyari sa sunog. Parang nawala lahat ang aming kabuhayan, mga gamit. Kaya ngayon, bagong pundar na naman kami ngayon. Wala ng pag-asa, kaya nga walang ibang ano kundi patuloy lang na manalangin na sana. Lalong lumakas pang loob para hindi mawala ng pag-asa, matutupad pa rin yung pinapangarap. Sa mga narinig na mga pahayag mula sa mga respondente, masasabi natin sila'y malalakas at matatapang ang loob sa pagharap sa hamon ng buhay. Pangarap na pilit tutuparin para sa kanilang pamilya. Hindi titigil hanggang sa makuha ang kaginawahan na inaasam. Kinurot man nila ang aming mga puso, alam namin na ang masasakit na nangyari ay magiging pundasyon nila sa pagtahak sa maayos na landas. Sa ginawang dokumentaryong ito, ang mga respondente ay pilit na bumabangon sa kabila ng pagdurusa na dala na ganap sa sunog. Hindi sila susuko sapagkat alam nila na kasangga nila ang poong may kapal. Umaasa sila na makakabangon at may tutulong mula sa may mga busilak na puso.
Isang malaking bangukmat ito sa kanila. Isinasaisip pa rin nila na hindi ito ibibigay kung hindi ito kakayanin. Nawalan man sila ng tahanang pisikal, hindi pa rin mawawala ang presensya ng isang tahanan sa kanilang pamumuhay. Nandyan pa din ang pagmamahalan, ang kalinga at pagtulong sa kapwa kung kinakailangan. Sabi nga nila, hindi baling manakawan, wag lang masunugan. Hanggat maaari, sila ay mag-iingat na at paghahandaan ang ganitong sakuna. Nasunugan man ang Sitio Tampoy 2, Marulas, Valenzuela. Naniniwala sila na may magandang kinabukasan pa sila na kakaharapin at may pag-asa pang naghihintay.